Bayan ha, sasagutin na po ni by Congressman Erwin Tulfo. Ito pong mga birada ng mga vlogger ito. Kung nagsimula ito sa mga vlogger. Ilan lang naman yan, Bay Aljo. Ilan lang naman yan. Pinanood ko yung mga banat sa atin, tirada. Yung isa dyan, yung nasa Amerika pa, yung babae, na tira ng tira sa gobyerno, galit na galit at nanggagalaiti doon sa First Family. Yung isa naman ay dating TV personality na may kasong istapa. Tapos meron pa yung isa abogado. Yung biyena niya ay mayor ng diyan sa Cordillera. Sila ho yun. At kahit alam na alam ko yung mga tirada nila. But anyway, Bay Aljo, ito ng tanong. Si Erwin Tulfo ba ay Pilipino o Amerikano nga ba? Ayan ko. Alam mo, Bay Aljo, para magkaintindihan tayo. Bago ko ho sagutin yan, ang sasabihin ko lamang ho ay ganito. Kailangan malaman ng taong bayan, umpisahan ko kung paano, saan nagsimula si Erwin Tulfo, saan nagsimula ang aming pamilya. Okay. Ang tama po yun, yung nabasa ho ninyo, Tacloban, Leyte, doon po ako pinanganak. Okay? Ang akin pong ama ay isang sundalo, rose from the rank, from sargento, naging opisyal. Yung nanay ko po ay wala pong trabaho dahil sakitin. Simula nang pinanganak ho ako hanggang namatay na lang ilang buwan ago, lagi pong may sakit yung nanay ko kaya hindi ho nakatikim ng trabaho, hindi nagtrabaho. Kaya ang system ay talagang sa dami namin, 10 kami magkakapatid, hindi mapagkasya nung tatay ko yung sweldo. Yung kita. Kasi siya lang kumikita siyempre, ang dami mo pang pinapaaral, 10. So anong nangyari, bata pa lang ako namulat na ako na mahirap kami at hindi ka man pwede magreklamo. Nariyan na pagkakataon, pagising mo sa umaga, almusal. Ang almusal mo, for 3 days or 4 days, saging na saba. Yun. Tapos may araw naman, ang ulam naman ninyo, nilagang kamote, lalagyan ng kondensada para may lasa. Ilan ba kayo magkakapatid? 10. Pangsiyam ako. Si Kuya Ramon, yung pinakapanganay, tapos may sumunod na lalaki, 2 babae, tapos si Tolben, pang-5, merong isa pa si Bong, meron Joseph, si Rapi, pang-8. Okay. Sinundan ko si Tol Rapi, ako, tapos may bunso kaming babae. So, 10 kami. May mga araw pa nga, Bay Aljo, na ang almusal namin lugaw for 1 week. Walang sahog hirap yun. Talagang buhay. Walang sahog. Ang sahog lang, either asin or toyo. Magkano ang sweldo ng sundalong tatay dati? Parang 800 pesos. Sa 10 kayo, 800 pesos ang sweldo. So, anong nangyari doon ba? Pinagkakasya yung sweldo ng tatay. Tapos, hindi ka pwede magreklamo. Dahil pa nagreklamo ka, kurot ang abuti yung pingot. At sasabihin ng tatay ko, may pambili ka ba ng kanin? May pambili ka ba ng ulam? Walang reklamo. Kung ayaw mo ng pagkain, sabihin ng tatay ko, is disciplinary. Tumayo ka dyan. Matulog ka ulit. Hindi pwede magreklamo. At saka paulit-ulit ang sinasabi, ang priority daw na papaaralin si Ramon dahil panganay, si Felix, si Tucci, si Wanda, yung 4 na yan. So gano'n nga nangyari. Sila yung priority na pinaaral ng high school, kolehiyo. Kami ng mga magkakapatid, mga promissory note. Naramdaman ko yung tuwing examen. After 1 week ka pa makapag-exam dahil naka-promissory note. Promissory note sa eskwelahan. Ang priority yung 4. Bakit yung 4 na matatandang kapatid ko? Kasi ang sabi ng tatay namin, pag nakatapos kayo, pag-aralin nyo itong mga kapatid ninyo. Simula kay Ben, Sabas, Joseph, Rapi, Erwin, Edel, pag-aralin ninyo. Nag-oo naman sila. Kami pumayag din naman kami. Promissory note. Nandyan ba na may mga araw na papasok ako na eskwelahan na wala talagang baon? Hindi ako nakatikim ng baon. Nakakatikim lang ako ng baon dahil dun sa school ko, lalo na nung lumipat na kami. Galing kasi kami na Mindanao Lumipat kami na Palawan. Yung mga bote ng soft drinks, may mga deposito yun yun. Lilikumin ko yun. At saka babalik ko sa kantin. At pagkatapos para makakuha may pera. At least may panggastos. From grade 1 to grade 6, isang beses lang ako nakatikim ng field trip. Dahil walang pambayad sa field trip. Christmas party from grade 1 to grade 6, 2 beses lang ako naka-Christmas party. Walang pang exchange gift. Mapapakit ka sa atin pa. Sasabihin lang nanay ko, itulog mo na lang yan. Yan ho yung kwento. Hanggang so nag-high school po ako, nag-aral po ako sa seminaryo. Ang sumagot naman ng kalahati ng matrikula ko, yung Cura Parroco, yung parish priest. Sa simbahan. Yung kalahati sa tatay ko. Yun ho, yung kwento doon. Ngayon, pagdating ko ng college, si Mon, nakatapos na. So, pinaaral na ako.
Diyan ho ako pinaaral, diyan po ako nag-aral sa UE, University of the East Recto. Okay. Diyan ho ako nag-aral, okay? Pinakuha ho ako ng Bachelor of Science in Business Management. Eh pagkatapos, syempre, kagaya ng iba, 'di ba? Pag college tayo, napapariwara yung iba diyan, barkada. Hindi may iwasan. Inom, May iwasan, lahat peer pressure. peer pressure. Tsaka pero noong mga panahon ay magulo na dahil puro rally na. 19 ko nito ba? 1984, 80s, 85. Kaliwat kanan ng rally, kaliwat kanan ng ambush ng NPA, maraming problema noon. Yung gobyerno, kalaban yung MNLF, MILF, NPA. Tapos dito sa Maynila, kaliwat kanan ang rally ng mga makakaliwa, etc. So napakagulo. Anyway, nabarkada tayo. Ang nangyari pa, ang pinakamasaklap, nabuntis ko yung kaklase ko. Yun. Yung syempre, girlfriend mo. Nabuntis ko yun. So, anong nangyari ngayon, kailangan kong tumigil. Pero mga barkada ko sabi, palaglag mo na lang yan yung bata para walang problema. Marami naman tayong mga kasama dyan, pinalaglag. Yung iba naman, umuwi ka na sa Palawan, takbuhan mo na lang yan, wala magagawa yan. Dahil yung girlfriend ko, taga Pampanga. Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, bilang seminarista dati, pinanindigan ko. Pero ang problema ba, siyempre, hindi naman ako makahingi araw-araw ng pansustento kay Mon. Suporta. Sabi ni Mon, gumawa ka ng kagaguhan, ngayon, panindigan mo yan. Yun. Kaya gumawa ka ng paraan. Tumigil ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako sa dyaryo. Yung ang pahayag ng Malaya. Kaya pala napunta ka sa Malaya. Doon, yun ang trabaho. Pero napakalit na sweldo pa noon. Mariose, parang 1980s. 120 ang isang linggo eh. So, 480 ang isang buwan. Paano mo pakainin yung nanay? Tapos, wala ka pang pa-check up. Kaya pinanganak na ho yung panganay ko na si Francis doon sa ospital sa Pampanga. Inutang ko pa yung pambayad. 1,200. Na-incubator pa yung bata. Dahil kulang sa check-up yung nanay. Tsaka hindi pa uso yung mga health center. Wala pa dati. Kailangan talaga pumunta ka sa ospital. Wala naman akong pambayad. Hindi ko rin alam na lalaki yung anak ko. Hindi rin pwede magpa-ultrasound. Wala pa pang-ultrasound. So, nung pinanganak nga, anong nangyari? Nangutang muna ako doon sa mga kasamahan ko reporter. Yung kasamahan ko, si Ray Briones. Nagpahiram sa akin yan. Boss Ray, Tapos yung boss ko doon sa Malaya, si Noni Pelayo. Pinahiram din ako. Kaya nakabuo ako 1-2, yun ang pinalabas ko sa bata at sa ospital. Pero talagang hindi kaya ba sa sobrang liit ng sweldo. Napakahaba na yun ang utang namin. Yung anak ko, pauso na yung diaper. Hindi nakatikim yung anak ko panganay ng diaper. Lampin. Kasi mahal ang diaper. Tapos, yung para makakain, ang ginawa ko, inuwi ko yung mag-ina ko doon sa Bienan. Sa Pampanga. Sa Pampanga na. Pagkatapos noon, wala kang pangkain. Yung bigas nila, inuutang nila sa katabing sari-sari store. Dilata. Ang haba na listahan ko nung bay. Parang, mahirap talagang buhay. Umuwi ako doon pag weekend. Pag Friday night. Pag nakikita ko ng may-ari, Erwin, kailangan ka magbabayad. Naranasan ko yun. Kaya ang ginagawa ko, either aalis ako na madaling araw bago siya magbukas para hindi ako masingil. At uuwi ako pag sarado na. Minsan pag abuto, bukas pa. Sabi ko, anak, may nagiinuman. Aantayin ko yun. Erwin! Hindi, tatago mo na ako, aantayin ko. Pag nagsara na, tsaka ako tatawid. Tapos pag binayaran mo, 100. 100 lang ito, 2,500 na yung utang mo. Paano ka na lang makakabayad? So, ang hirap ng buhay talaga pala dati. Mahirap, tapos wala anong gagawin mo? Naisipan ko pumunta na Saudi kasi dati nag-Saudi ka pa pala? ang tawag doon sa OFW, Overseas Contract Worker, OCW dati. Pumila ako dyan sa POEA. Kasi sabi nila, yun ang uso naririnig ko. Pupunta ng Saudi, mga seaman, mga galing sa Saudi, mga di alahas, naninilaw yung kamay, mga kwintas, kabibigat. Nakalabas pa, Nakalabas pa, mga naka-jacket ng Levi's na mga kwan. Naninilaw. Levi's yung jacket, Levi's pantalon. Yun. Tapos yung sapatos, Adidas. Tapos yung mga relo, naglalakihan. Sabi ko, wow. Sabi nung nanay ng anak ko, ng girlfriend ko, ba't di ka kaya mag-Saudi? Pumila ako dyan sa POEA. Sinubukan mo? Nakilita yung engineer, architect, mason, pintor, karpintero, electrician. Walang nakalagay reporter. So, anong in-applyan mo? Wala. Okay. Wala kang skill Okay. yung skill ko lang magsulat So, sabi ko, walang mangyayari. Problema. Tapos yung binubungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung utang. Utang. Ang haba na. 3 mil na ito
Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Di wala kang magagawa. So ang ginawa ko ho, kinausap ko ho yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, okay. kapatid ng tatay ko. Sabi ko, auntie, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. O sige, punta ka rito. Sabi ganon. Basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi, auntie, pwede mo ba ako ma-petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, pagpamangkin. Pamangkin. Ay, nandoon na rin isang kuya ko, si Joseph. Dahil nakapangasawa ng Kay kapatid, matagal din Matagal din. 10 taon yan, may higit. Kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Yun na nga. Kung ngayon inantay ko yung petisyon ng tiyahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis, ngayon pala ako mag-abroad. Kasi may mga kaibigan ako, 25 years bago na petisyonan. Kapatid sa Amerika, okay. Kaya nga, pagpatuloy ko yung istorya, di ganito nga nangyari. So, pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Okay. Tourist visa. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Bayadjo. I mean, naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Tama. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon ba, pag TNT ka, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka na lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Pag wala ka paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Meron mga ganon, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. Eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Anong experience mo na local as reporter? Dito ako nag-reporter sa dyaryo. So wala. Hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, mabayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mga alap ng mga shopping cart. May ano yan may pera yan. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayong pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yon. Dumating ako doon. Naka-jacket ako, nakalahat. Sa California ba yan? 2 medyas, San Francisco. Yun, malamig doon. Okay. Daly City. Kulang. So, pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, in-applyan ko as dishwasher. So, 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher? Dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspeksyon ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo yan. Usong-uso. At saka marami na papauwi dati. So, hindi ka pwedeng tatagal. Dahil pag minsan, darating yung immigration. Biglaan. Where are your employees? Bring them out. Hanapan ka na dokumento. Nakapila kayo lahat doon. Where's your document? Titignan. Siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Ganun. Pagpik, posas. Pagkuhan, huli, posas. Uwi ka. Report ka agad. Deport ka. Deport Mamabait naman sila. Hindi ka kukulungin kagaya sa atin na dadaling ka sa city jail. Sila doon, dadaling ka sa immigration facility, ipaprocess ang papel mo, pauwi ka.
So, yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. Oo. So, ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho, by Aljo. Oh. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga... Lilipat-lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yun ang nagiging problema. Oo. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon Okay. sa iba na naman. Kasi, na kuryente na dumating na immigration doon Natiktikan ka na. doon sa plaza parang Oo. Filipino plaza yun So natiktikan ka na. Hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ko na trabaho dito na sa may Oakland, California. Oh. Nag-apply ako bagger. Lagay ng mga Supermarket pa rin? supermarket. Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak ng Oo, card, diba? oo. So bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko, Oo. 350. Okay. Oh. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same supermarket? Hindi, iba naman. Doon naman sa Racket ka naman sa stock iba. room ng kwan yun Hindi ka natutulog doon. Stock room, hindi. 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Oh. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo-full-time. Okay. Makakasuhan ng Department of Labor yung kumpanya. Mhm. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado kung sa Mervyn's ba yun o JCPenney, Mhm. sa stock room. Mhm. Yun yung kakamada ka, bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, graveyard. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ako yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller, Yung mga street dweller, merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Yan, Sa San Francisco, uso yan. kaya pala, Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kaysa ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Pinsan, mayroon silang mga mashed potato. Ang gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw lang na salsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon. Para makatipid lang by Aljo. So, di gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam namin. Pare, may kuhaan ka ba? Hindi, wala akong papel Kami, pare, may makukuha ka doon, may mga ganito. Uy, pare, meron palang opening, ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka na kung gusto mo. Ay, tama-tama, yung santsahin ko, doon nakatira sa Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming casino. So, pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho nadaanan ko na Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka para. Ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para maarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Yan, 8 to 4, ganun ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department store. Kayod kalabaw talaga dati. Kasi kulang tapos, sinabi ng girlfriend ko, buntis ako, ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo mag-double time. Di ba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang-kaang ka dyan. Badging. Hindi mo pwede. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, ang gagawin ko dyan, magpapabari ako pag sweldo. Pipila ka pa doon. Papabari ako ng, kulagay ka ng lagay ng quarters. Yung mga telephone booth. Yun yung trabaho ko. Pagkatapos, so babalik tayo doon sa umaga, kuan ako ng mga matatanda, sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Ganun na, sa stock room ulit. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Sa Reno. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman, yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. May mga inspeksyon. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dombay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Yung sa El Dorado Casino. Ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. Nag-El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Bina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan, by Aljo.
yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Ayan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Then vacuum cleaner. Oh. Pagkatapos yan, ayun na, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang Halos lahat security na guard. pinasok mo. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa May baril. US. Yung armed, medyo mahal yun. Yung unarmed, ang dala mo lang, flashlight. Flashlight lang. Akala ko batuta. Babantay mo, napakalaking bodega. O may fence lang. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka pa sa opisina, tatawag ka telepono, 911. Kasi wala pang cellphone dati. There's a robbery going on. Walang cellphone sobrang lamig. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may heater na maliit. Lamig doon. Sa Reno, nagne-negative 10. Lamig doon. Wala, 2 buwan lang. So, Hindi kaya. Hindi na kaya. So, ang ginawa ko na by Aljo, ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as a assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years by, nadala ko na yung mga bata sa Amerika, awa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Babayaran niya lang. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito. Sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Pumayag naman yung nanay ng anak ko. Sige, sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas, sabi ko. So, ito na nga. Kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon. Nag-aabot tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So, ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Hoy Gising, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, at napuntahan ko rin yan. Yung mga pumipila doon, marami. Doon nag-umpisa yung public service sa office ko. Since 2000 yon by Aljo. Hanggang ngayon bukas pa. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, itong yung ginawa ko by Aljo. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad? Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Iyan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time, nag-TNT ako. Na once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented. Iyon no. Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. Minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun.
Hindi ho sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta ho sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, my Aljo, kasi isa ako na ganun, na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko ho yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano ho magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon, hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panloloko, pagnanakaw, wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanloloko, ano ho niloko? Alam nyo, alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas kay. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Ubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Totoo yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research. Lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano hong gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa yan, dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun ho yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Yun. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Yun. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho, nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta siya sa pulis, pumunta siya sa korte, napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda. From Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan ho natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito, galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito.
I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin, itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Well, Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Mag-suggest. help this country? Tama. Kung talagang Tumulong may ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung ano-ano. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo na pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung or corneg, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang Ebidensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger, ito vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulokoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay Monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung ay, $1,000 po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, porbida. Sino mo yung follower niya sa Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Yan. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, then so be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga Tulfo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag din nyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo huyang dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Nakakatulong ba? Huwag na ho tayo maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Putragis. Pardon my French, bye. Okay lang yan. Pero, yun ho, nakakasama na loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ho napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan? Na mga corrupt talaga.
na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila. Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Di pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang. Marami nga ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Saus. Oh, Ang dami. sus Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. To feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagrereklamo yung mga bata walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagrereklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad nyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po ikinahihiya, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po ikinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino, I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama ba Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya nga po kailangan pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa yung ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan ng mga nagti-TNT, yung mga illegal na OFW, they are the ones. Yan lang ko masasabi ko. And I leave that sa mga botante. Kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman ho ninyo, nasa inyo rin.
Kung ayaw po ninyo 2 tulpo, 3 tulpo sa Senado, we will leave that to you. The voting public, kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa dyan, daldal ng daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan lang ho masasabi ko, ladies and gentlemen. Baby, yan ho yung totoo eh. From the very start, di po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ho kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuwerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me. Kaya maswerte po ako. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. It was the Nazareno who helped me. Tanungin mo po yan. Nagpapasalamat lahat yan, mga milyon-milyon. Isa po ako doon every year. Kaya do not accuse me na manloloko, panloloko, sinungaling. Wala po akong niloko. Hindi po ako nagsinungaling. I never lied to my children. I never lied sa kapwa ko. Wala po akong kinuhang pera na in-scam. Hindi ko po niloko ang gobyerno natin or ang gobyerno, yung mga Amerikano, mga kababayan natin. Never. Ang ginawa ko lamang po ay nag-TNT. Anyway, maraming salamat po for listening to my story, and that is the side of my story. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.